Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, teacher. Kamusta kayo? Okay lang naman po, teacher. May lumibon ba sa araw na ito? Wala po, teacher. Mabuti. Ako ay nagagalak sapagkat tayo ay muling nagkita-kita. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, gusto ko munang sabihin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Una, kapag nagtuturo si teacher sa harap, ano ang dapat gawin? Manahimik at makinig po sa teacher. Tama. Yun lang ba? At respetuhin po natin ang teacher natin. Tama. Umupo ng maayos, ayusin ang upo, makinig kay teacher, at wala munang kung ano-ano ang ginagawa sa upuan. Kakaintindihan po ba tayo? Opo, teacher. Mabuti. Narinig nyo na ba ang kwento tungkol sa batang ayaw maligo? Hindi pa po, teacher. Ikukwento sa inyo ni teacher yon. Pero bago magkwento si teacher, ayusin muna ang upo at huwag munang makipag-usap sa katabi. Naiintindihan ba? Sige po, teacher. Ano ba kayong makinig? Opo, teacher. Ang batang ayaw maligo. Si Popong ay batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon at higit sa lahat, sa lamig ng tubig. Popong, maligo ka na. Naghihintay na ang tubig mo sa banyo. Sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balding malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang binibigay ni Popong para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang masakit po. At ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya itatago niya ang sabon at sasabing, Nay, wala na pong sabon. Minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong. Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Orlinda. Opo, Lola, sagot naman ni Popong. Tignan po ninyo, basa pa nga po ang buhok ko at bagong palit pa ang santo ko. Pero ang totoo ay binasa lang niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang santo. Aba, oo nga, pero ano ba iyong naamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yan, Lola, at tinurod ni Popong ang alagang aso. Sa unang araw, nawala ang mga magulang niya. Libreng-libre si Popong. Wala silang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampason niya ang katawan sa sahig. Isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yepe! Walang pasok, wala sina nanay at tatay, at syempre, walang ligo. Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa punong bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yepe! Walang pasok, wala sina nanay at tatay, at syempre, walang ligo. Dumating ang ikatlong araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong at 3 araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimahid na siya sa dumi. Magulong-magulong buhok, nanlalagkit ang katawan at ubod ng sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay, mahuhuli ka sa klase, sigaw ni Lola Erling. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay, hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba apo, bakit parang di ka ata naligo? Ang tungis ng mukha mo. Lola, pag-uwi ko na lang ako ay maliligo. Tanghali na kasi akong nagising Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang nagpapatintero ay di mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa puwit. Kaya naman, Popong, hindi mo nataya si TJ. Popong, hindi mo nataya si Tintin. Kamot ka kasi ng kamot Siguro hindi ka naligo, no? Pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi na isinali si Popong ng kanyang mga kaibigan. Naiwang nag-iisa si Popong.
Malungkot niyang pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda, wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan, wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede, Popong, pero kung naligo ka na, ay sigaw ng mga kalaro niya. Sabay nagtawanan. Tinignan ng maigi ni Popong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maayos ang kanilang buhok, malilinis ang kanilang mga muka at mapuputi ang mga ngipin. Samantala, siya na may ubod ng gusgusing at kamot ng kamot. Dali-daling umuwi si Popong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara at nagsimulang magkuskus. Kuskus dito, kuskus doon. Isa, dalawa, tatlong buhos ng tubig. Kuskus dito, kuskus doon. Isa, dalawa, tatlong buhos ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Popong na masarap palang maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nalilinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig. Ni hindi na napansin na malamig pala ang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa ang naghihintay kay Popong. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko, sigaw ng kanyang tatay. Tay! Bumalik na kayo! Bulalas ni Popong. Hinagkanya silang dalawa. Oo anak, sa katunayan, nag-aalala kami sa iyo habang nasa kabilang bayan kami, sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw ay may galis aso naman, dagdag ni nanay. Nagkasugat-sugat na nga ang mga balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na ring magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Tinignan ni Popong ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, sorry po. Kasi po, mula nung umalis kayo ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po ako kay Lola tuwing tinatanong niya akong naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng sinasabi ninyo. At kahit na si Lola lang po ang kasama ko dito, maliligo pa rin ako. Matapos mangako ni Popong, ay bigla nitong napaisip. Si Blackie kaya? Ako naman ay magtatanong sa inyo. Handa na ba kayo? Sige po, teacher. Sino ang batang ayaw maligo? Si Popong po, teacher. Tama. Sino si Popong? Yung batang madungis at nag-iisang anak ng kanyang magulang na hindi sinusunod ang kanyang magulang, teacher. Tama. Ang gagaling. Anong nangyari kay Popong? Hindi po siya pinapansin ng mga kaklase niya, teacher, at ang kanyang magulang kasi hindi niya po sinusunod ang mga sinasabi nila, teacher, at na-realize din niya na mabaho talaga siya, teacher. Di ba sa kwento linayuan siya ng kanyang mga kalaro? Bakit kaya siya linayuan ng kanyang mga kalaro? Kasi po, mabaho siya, teacher, at madungis po, teacher. Tama. Di kaya ay... Ano ang ginawa ni Popong sa kwento? Nung linayuan siya ng mga kanyang kalaro, ano na yung sunod na ginawa niya? Pumunta po siya sa kanilang bahay at naligo. Kinuha niya yung pinakamabangong sabon. At ito ay ginamit niya para po siya ay maging mabango at gusto niyang makipaglaro sa kanyang kaklase. At Tama. naging proud ang kanyang mama. Ang galing! Ayon sa kwento, ano ang dapat nating gawin? Panatiliin natin ang kalinisan ng ating katawan, teacher. Tama, upang para tayo hindi mapahiya sa anumang ating lakarin at sa ating mga kaklase, para sa atin din naman yung kalinisan ng ating katawan. tapos ano pa?
Para maging mabango at maging komportable tayo sa ating sarili. tama, para maging malinis. Meron tayong bisita ngayon. Siya ay si Popong. Ngayon ay tutulungan natin si Popong para linisin muli ang kanyang katawan. Nakikita niyo ba ang dumi sa katawan ni Popong? Opo, teacher. Gamit ang sabon ay lilinisin natin ang kanyang katawan. Okay. Ayan. Malinis na ba si Popong? Opo, teacher. Ngayon, sino sa inyo ang gustong makipagkaibigan kay Popong? Kami po, teacher. Hiwaga tayong kahon dito. Tatawagin natin itong kahon ni Popong. Pumili ng isa at sagutin ang tanong na nakapaloob sa larawan na inyong mapipili. Itong mauna. Oh, sige. Diyan po, ikaw na. Sige po, teacher. Oh. Ito yung larawan na iyong napili. Ang tanong na nasa likod ay, ano ang tawag mo dito? Toothbrush po, teacher. Ano ang gamit nito? Panglinis ng ngipin, teacher. Tama. Very good. Dahil dyan, may star ka mamaya kay teacher. Next. Ito. Ano ito? Toothpaste, teacher. Ang nakapaloob na tanong sa iyong napiling larawan ay, saan mo ito ginagamit? Yan po ay nilalagay sa toothbrush, teacher, para umango ang ating ininga at matanggal lang ating dumi sa ngipin natin, teacher. Very good. Ang galing. Next. Ang iyong larawan na nabunot ay, Suklay, teacher. ang nakapaloob na tanong dito ay, ano ang pangunahing ginagamitan nito? Ginagamit po yan sa ating buhok, teacher. Ako, may tanong ako. Kapag ba mahaba ang iyong buhok, kailangan mo pa itong suklayin? Opo, teacher, para hindi po mawara, teacher. O magulo, teacher. Tama! Susunod. Ano ito? Soap, teacher, o sabon, teacher. Tama. Ang nakapaloob na tanong sa napili mong larawan ay,
Ano ang gamit nito? Panglinis ng katawan at para bumango ang ating katawan, teacher. Tama! Meron ba kayo nito sa inyong mga bahay? Siyempre naman, teacher. Kami din. Okay po, teacher. Sa tingin ko ay kayo ay handa na sa ating susunod na aktibidad. Mula sa kwento ni Popong, ano ang napulot na aral? Panatilihin natin malinis ang ating katawan, teacher. Tapos, Para tayo ay hindi tinataboy ng mga tao, teacher. tama, very good. Ano naman ang gamit ng sipilyo? Panglinis ng ngipin, teacher. Tama, very good. Ano naman ang gamit ng suklay? Para hindi magulo ang ating buhok, teacher. Yun lang ba? Tama, yun lang. Ano naman ang gamit ng sabon? Para ma-maintain natin ang kalinisan ng ating katawan, teacher. Tama, very good. Saan nga natin ulit ginamit ang sabon mula sa kwento? Sa katawan po, teacher. Bakit natin ginamitan ng sabon si Popong? Para bumango at kuminis ang kanyang katawan, teacher. Very good. Tama. Sa tingin ko ay handa na kayo. Kaya naman, dumako na tayo sa activity natin o ating seat work. Kawan akong inihanda. Sabihin at tukuyin ang tamang paraan at maling paraan sa paglilinis ng katawan. Paunahan ito. Kung sino ang mauuna, ma-start mamaya kay teacher. Handa na ba kayo? Opo, teacher. Magtaas lang ng kamay kung gustong magsagot. Naintindihan ba? Opo, teacher. Unang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Naglalaro po siya sa putikan, teacher. Tama ba ang ginagawa ng bata sa larawan? Hindi po, teacher. Very good. Bakit hindi tama ang ginagawa ng bata sa larawan? Kasi madumi po, teacher, at saka mahirap tanggalin ng dumi pag dumikit sa kanyang katawan, teacher. Tama. Susunod. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Pagsusuklay po, teacher. Pagsusuklay. Tama ba ang ginagawa ng nasa larawan? Opo, teacher, para ma-maintain niya po ang buhok niya. Tama. Susunod. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Paghuhugas po ng kanyang kamay, teacher. Ano ito? Alcohol, teacher. O sabon, teacher. Hand soap. Tama. Tama ba ang ginagawa ng batang nasa larawan? Oo, teacher. Paglilinis ba ito ng katawan? Opo, teacher, para hindi niya po may subo sa pagkain niya yung dumi. Tama, very good. Ito naman. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Pagtututbrush o pagsisipilyo, teacher. Anong ginagawa ng bata? Nagsisipilyo, teacher. Tama. Tama ba ang kanyang ginagawa? Opo, teacher. Paano ang kamay ng bata? Ganito. Susunod. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan? Naliligo po, teacher. Ano kaya iyon? Ano ito? Ano ang gamit niyang ito? Sabon po, teacher, o soap. Tama, very good. Sino ang hindi naliligo sa inyo? Si Popong, teacher. Kaklase niyo ba si Popong? Hindi naman ah.
Kahit na po, teacher, yun po yung dinidiscuss niyo po, teacher. Ano naman, o sige, ano naman ang nasa larawan? Pagpapawis sa kanyang kilikili, teacher. Ano ito? Pawis, teacher, o germs. Germs ba yan? Hindi, teacher. Nangangamoy na ba ang inyong mga kilikili? Awiin nyo nga ang inyong mga sarili. Medyo mabaho-baho na, teacher. Pinagpapawisan na kasi kayo dahil kayo ay galing sa takbuhan kanina, naglaro-laro kayo sa labas. Ganon ang mangyayari sa inyong katawan kapag naghahabulan sa labas. Kaya wag tayong masyadong magpapawis upang hindi mangamoy. Very good. Ngayon ay may ipapagawa ko sa inyo. Maglabas kayo ng lapis at sagutan ninyo ito. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Yan ay kukolektahin ko rin at pagkatapos nun ay bibigay ko na sa inyo ang inyong mga star. Sabi dito, isulat sa kahon ang pangalan ng gamit na nasa larawan. 5 minuto ha, ihihintayin ko kayo. May lapis na ba ang lahat? Meron na po, teacher. Sige, simulan nyo na. Tapos na ba kayo? Opo, teacher. Very good. Ipasa nyo na. Oh, para naman sa inyong takdang aralin, gumupit ng larawan ng nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pangangalaga sa sarili. Dito ay isulat nyo muna. Isusulat ko ba o isusulat nyo na lang? Isusulat nyo na lang po, teacher. Sige. Gumupit ng larawan ng nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pangangalaga sa sarili. Yan ay ipapasa ninyo bukas. Dahil tayo ay may pasok bukas. Opo.